Una sa lahat, nag-iiyak ang babaeng yan nang hatakin ng tricycle ng kanyang anak na iligal na nakaparada sa Tondo, Manila. Nireker po eh. Sandali lang po yung anak po eh. Pati clown na rumaraket sa birthday party, napasimangot ng ma-impound ang kanyang tricycle. Ang buong detalye ng sinasagawang clearing operation ng MMDA, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Kontrobersyal na libro ni Vice President Sara Duterte, gaya-gaya lamang daw. May buwelta agad dyan ang pangalawang Pangulo. Umalis sa bansa na si dating Bamban Mayor Alice Go, nakatimbre na sa Interpol para hindi na magamit ang kanyang Philippine passport. Mga motoristang wala pa ring RFID o kulang ang load, pagmumultahin na sa mga expressway simula sa katapusan ng buwan. Kaya't marami na nagkukumahog magpakabit. Probinsya ng Iloilo isinailalim sa state of calamity dahil sa dengue outbreak. Barack at Michelle Obama inendorso si Kamala Harris sa pagkapangulo ng Amerika sabay banat sa katunggaling si Donald Trump. We do not need... America's ready for a better story. We are ready for a President Kamala Harris. At sa Showbiz Tonight, pagpasok ni Barbie Imperial sa FPJ's Batang Quiapo, usap-usapan online. Inaakusahan ng plagiarism o panggagaya ang librong sinulat ni Vice President Sara Duterte na pinamagatang Isang Kaibigan. Yan ang librong gustong pondohan ng 10 milyong piso para ipamahagi sa mga batang mag-aaral. Si Senator Risa Hontiveros desididong harangin ang pondong yan. Hindi raw tamang humingi ng budget ang isang opisyal ng pamahalaan para sa sarili niyang libro. Narito ang aking report. Isang Kaibigan. Yan ang pamagat ng kontrobersyal na librong isinulat ni Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa ibong Sikwago na maraming kaibigang iba pang ibon. Hinagupit sila ng bagyo na sumira sa pugad nito hanggang sa iwan siya ng kanyang mga kaibigan. Pero bumalik ang isa sa mga kaibigan niyang ibon na si Loro at tinulungan si Sikwago na muling buuin ang kanyang pugad. Ang mensahe ng libro, pagkakaibigan at paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sa uling pahina, makikita ang larawan ni VP Sara na may nakasulat na isa raw siyang tunay na kaibigan. 10 milyong piso ang hinihingi ng Office of the Vice President para gastusan ang paimigay ng naturang libro sa 1 milyong bata. Bagay na kinwestiyon kahapon ni Senadora Risa Hontiveros. Kanina, nasilip na ng Senadora ang ilang bahagi ng aklat. What do you think about it, ma'am? Nascan ko pa lang eh. Colorful yung illustrations. Tapos, mamaya basahin ko verbatim yung text. Pagilinaw naman ang tagapagsalita ng Office of the Vice President, hindi ibinibenta ang librong Isang Kaibigan ni VP Sara. Gagamitin daw ito ng bise tuwing magkakaroon siya ng storytelling sa mga bata. Gagawin lang doon sa budget ay gagamitin yun para sa pag-imprenta o yung printing lang po talaga ng hard copies ng mga libro at ilalagay ito sa mga bags. Dahil tuwing nagkakaroon po ng pagbibigay ng pagbabago bags, ay meron din pong storytelling ang ating Vice President. Ayon pa kay POA, 50 pesos ang magagasto sa bawat kopya ng aklat. Pero para kay Senadora Hontiveros, hindi pa rin niya palulusutin ang 10 milyong pisong hinihingi ng OVP para sa naturang libro. Masyado raw itong malaki at hindi raw tama na humihingi ang isang opisyal ng gobyerno sa pondo ng bayan para maglathala ng isinulat niyang libro. Ang punto lang kasi, textbook ba yan? Approved ba ng DepEd? Naku, kung pag-usapan natin yung textbook problem ng DepEd, yung nakaraang 2 taon, ang daming problema, di ba? 10 million, maliit kung sa textbooks kabuang budget ng DepEd, pero hindi siya barya. At 10 million na galing sa buwis ng mamamayan. So, pera pa rin na hawak ng gobyerno na dapat
tanungin ng Kongreso. Sabi naman ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin, mas maiging humanap na lang si VP Sara ng ibang gagastos para sa kanyang libro. If it's about showcasing yung mga accomplishments ng ating butihing opisyal, mas maganda niyan humanap na lang ng foundation na maging sponsor ng libro niya para hindi na maging masalimuot. Samantala, viral naman ngayon ang librong pinamagatang Owly Just a Little Blue. Tungkol ito sa isang butihing ibon na tumulong na bumuo ng tirahan para sa bago niyang kaibigan. Ang kwentong yan, tila pareho raw sa librong Isang Kaibigan ni VP Sara. Kaugnay niya, naglabas ng pahayag ngayong gabi ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte laban sa alegasyong kinopya sa iba ang libro niyang Isang Kaibigan. Iginiit ni VP Sara na hindi na niya kailangang mangopya dahil madali naman daw magsulat ng kwento batay sa sariling karanasan. Layunin daw ni VP Sara na mahikayat ang mga bata na magbasa at sumulat sa pamamagitan ng kanyang libro. Sabi pa ng bise, hindi ang kanyang libro ang problema ng bayan kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng mga kabataan. Sa huli may iniwang pasaring si Vice President Duterte. Abangan daw ang isusulat niyang isa pang libro na tungkol naman daw sa pagtataksil ng isang kaibigan. Siyempre, sentro ng kontrobersya ngayon ang isang children's book na sinulat daw ni VP Sara Duterte. Isang Kaibigan, kwento ni Inday Sara Duterte, iyan po ang nakalagay sa cover ng libro na pagagastosan daw ng gobyerno ng 10 milyong piso para po i-distribute sa mga bata sa nayon. Nagsulat pala ang Vice Presidente ng children's book. Nilunsad po iyang librong yan nung pang November of 2023 sa isang seremonya sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City, kasabay ng National Reading Month. Pero ang tanong ng ilan, pwede bang magsulat ang kahit sinong opisyal ng pamahalaan ng isang children's book gamit ang pondo ng bayan para ipamudmod sa mga public school students? Sa totoo lang, nagkalat naman ang children's book sa mga bookstore at di mo rin naman alam kung sinong nagsulat. Pero po ang kaibahan nito, pondo po ito ng bayan at ipamamahagi gamit ang public office sa mga public school children. Ayon kay Attorney Andrea Pasion Flores, dating direktor ng National Book Development Board at ngayon isang book publisher, sa private sector nga ay maingat at mahaba ang proseso ng pag-aproba ng mga children's books na ibebenta ng mga kumpanya. Halimbawa, ang isang children's book manuscript ay idadaan muna sa mga language experts para po tingnan kung tama ang lengguwahe para po doon sa target na edad. Mga bata kasi yan na nasa maselang edad. Ganon din ang mga gagamiting imahe, lalo't malaking bagay sa mga bata ang mga imahe sa libro. Nariyan din kung tama ang mensahe at ito ba ay nakalatag sa paraan na maiintindihan ng nasabing edad ng bata. At siyempre, kailangan ding suriin kung ang nasabing libro ay hindi po mukhang kinopya sa ibang tao o yung intellectual property issue. Ayon kay Flores, kadalas ay dinadaan sa maraming komite itong mga panukalang libro bago po ito maaprubahan. At yan po ay sa private sector kung saan hindi naman pondo ng bayan ang ginagamit. Kaya't iisipin mo po siguro na mas maingat dapat ang gobyerno na sulitin kapag pondo ng bayan ang pinag-uusapan. Sa tingin pa ni Flores, ang pagkakasulat ng libro ng Vice Presidente ay mukhang hindi angkop sa solong pagbabasa ng mga bata. Kailangan daw itong basahin sa kanila ng kanilang mga nakatatanda, gaya po ng mga magulang o nakatatandang kapatid. Kumbaga, meron dapat parental guidance. Bakit po? Dahil ang lengguwahe ay hindi po para sa mga bata. Ang mga sentence sa pangungusap ay mahaba at komplikado. Marami pong clauses. Marami sa mga pahina, iisang mahabang pangungusap lamang ang laman. At ang tema o ang paksa ay sensitibo rin. Kailangan itong paliwanag ng maigi ng mga matatanda sa mga bata. Meron ding mga nakapansin na mga umano'y grammatical mistakes sa lengguwahe na parang hindi dinaanan ng isang editor. Pero kung meron man, ayon kay Flores, sana raw ay maitama ito bago paggastusan ng gobyerno. Pero sino ba dapat ang mag-aaproba ng ganitong mga libro para paggastusan ng gobyerno? Yan po ang hindi gaanong malinaw. Ayon sa Section 10 ng Book Development Act of 1995, dapat maglabas ng panuntunan ng DepEd para sa mga textbooks na gagamitin sa mga public schools. Ang DepEd din ay magte-testing at mag-i-evaluate ng mga librong gagamitin sa mga public schools. Pero yun nga, hindi po ito textbook.
Ito po'y isang libro lamang na naisipan lamang ilimbag ng OVP para ibigay sa mga bata sa eskwelahan. So, sino ang may otoridad para sa ganitong approval? Magandang tanong po yan, ang DepEd din kaya? Pero ano paman, si VP Sara Duterte ang Education Secretary nung ilunsad niya ang libro na kanyang sinulat. Ayon po sa tagapagsalita ng Bise, hindi ito pangangampanya dahil wala pa namang plano ang Vice Presidente para sa 2028. Pero po sa ika-6 na pahina ng libro, meron po kayong mapapansin. Tinawag ng Quago ang galanteng loro na isang tunay na kaibigan na maaasahan sa panahon ng unos. At sa huling pahina naman ng libro, ito naman po ang nakalagay. Ang may lagdaraw ng libro ay si Inday Sara, ang ika-15 Vice Presidente at isa rin daw tunay na kaibigan. Pinabulaanan ng ilang kongresista ang isinawalat kahapon ni Vice President Sara Duterte na umano'y impeachment plot laban sa kanya. Habang sa Senado, may paalala naman si Senate President Chis Escudero sa kanyang mga kasamahan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Vittorio, Marvi, Hinamon ng mga kongresista si Vice President Sara Duterte na pangalanan kung sino ang mga kaibigan niya sa Kamara na umano'y nagsabing may nilulutong impeachment laban sa kanya. Kahapon, sa budget hearing ng Office of the Vice President sa Senado, kinumpirma ni VP Sara ang plano umano sa Kamara na patalsikin siya. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment. Pero pinabulaanan na yan ng House leaders. I-identify na lang niya yung mga friends niya na nagsabi para yung mga friends niyang magsabi kung tama po yung mga nakukuha nilang impormasyon mula sa grapevine. Giit naman ni House Assistant Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin, wala silang oras sa impeachment dahil busy silang mga kongresista sa pagbusisi ng budget at iba pang pagdinig. Kung sino man yung mga nag-iintriga, sana sabihin kung sino-sino sila para malaman natin kung ito ba ay may vested interest, ito ba ay tila linilin lang yung ating Vice Presidente, o ito ba ay gusto lang ng fireworks dahil walang magawa sa buhay. Umaasa naman si Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong na matigil na ang anyay mga chismis. I personally can categorically say na wala pong usapin na ganon. This is counterproductive to the work that we're doing right now. Sakali mang may nilulutungang impeachment complaint at pumasa ito sa Kamara, magko-convene bilang impeachment court ang Senado. Pero tumangging magkomento rito si Senate President Chis Escudero. May paalala lang siya sa mga kapwa mambabatas. Huwag magsalita kaugnay sa anumang kwento, chismis o sa pinang-impeachment. Dahil ayon sa batas, posibleng makarating yan sa Senado. At hindi magandang pinapangunahan ng sinumang miyembro ng Senado ang anumang usapin o impeachment na maaaring Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nagbabala si Pangulong Bongbong Marcos na mananagot ang mga tumulong para makalabas ng bansa si dating Bamban Mayor Alice Go. Inilagay na rin sa Interpol Passport Watch List si Go, pati na ang kanyang mga kapatid. Nato ang report ni Mian Luzmanes. Hindi po, wala pang partido. Itinimbre na ng Department of Foreign Affairs ang passport ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa International Criminal Police Organization o Interpol. Yan ay matapos kumpirmahin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na nakalabas na ng bansa si Go at ngayon nasa Indonesia. Bukod sa dating alkalde, nilagay na rin sa Interpol Passport Watch List ang kanyang mga kapatid na sina Wesley at Sheila Leal Go, kasama rin si Cassandra Leong na dawit din sa isyu ng Pogo. Dahil dito, ayon kay Senator Risa Hontiveros, hindi lang mahihirapan kundi mapipigilan na si Go na gamitin pa ang kanyang Philippine passport. Kahit daw ang sinasabing Chinese passport ni Alice Go na nakapangalan sa isang Go Waping, posibleng hindi na rin daw magamit ng dating alkalde. Kahit ito ay valid pa at may mga impormasyon na paso na ito, expired na ito,
So, lalong mahihirapang kumilos at dahil ngayon pa lamang ay tumatanggap na ng mga helpful information mula sa kanilang counterparts ang iba't ibang Philippine law enforcement authorities. Sa isang pahayag, nagbitaw ng babala si Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga tumulong para makalabas ng bansa, sigo. Isisiwalat niya raw ang mga nagtraidor sa tiwala ng taong bayan. May gumugulong na rin umanong investigasyon at tiniyak niyang mananagot sa batas ang lahat ng responsable para makatakas, sigo. Sa Martes, magkakaroon ng pagdinig ang Senate Justice Subcommittee para imbestigahan kung paano nakalabas ng bansa sigo noong July 18. Isa sa mga ipatatawag si Attorney Elmer Galicia, ang abogadong nagnotaryo sa counter affidavit ni Go noong August 14. Pero kung ang PAOK ang tatanungin, hindi raw sila naniniwalang nakausap ni Attorney Galicia si Go. Magsasampa raw sila ng kasong kriminal kung mapapatunayang nagsinungaling ang naturang abogado. Somewhere along the line, meron ho talagang nagpabaya rito. It may be a matter of may tumulong or may nagpabaya. In the next few days, we'd have to come up with a definite and a concrete answer as to how she was able to get out of the country. Otherwise, we'd be the laughing stock of our ASEAN neighbors po dito. Ayon naman sa National Bureau of Investigation, pinag-aaralan pa rin nila ang testimonya ni Galicia, pati ng posibilidad na kamukha lang ni Go ang nakaharap ng abogado. Pinanghahawakan naman ng abogado ni Go ang sinabi sa kanya ng dating alkalde na nandito lang siya sa Pilipinas. As of yesterday, humingi nga ako ng proof na nandito siya. Wala pa akong makuhang positive response. Hindi ko na rin alam kung nasaan siya. Ako mismo, gusto ko rin naman malaman kung nasaan siya para mapaprotektahan ko siya legally. Abiso naman sa mga kapatid nating motorista, tiyaking meron ng RFID ang inyong sasakyan. Simula sa August 31, pagmumultahin na po ang mga hindi pa nagpapakabit ng RFID at maging yung mga hindi sapat ang load. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Naabutan namin nagfi-fill out ng form si Clyde sa NLEX Balintawak para sa Easy Trip installation. Nakaraang taon pa raw talaga niya nabili ang kanyang sasakyan. Pero ngayon lang niya naasikaso ang pagpapakabit ng RFID. Kasi parang accessible naman yung cash lane. So parang hindi pa namin siya pinapakabit. And walang time. So ngayon parang kailangan na eh. Yun, kaya pinakabatin na namin. Minamadali na ni Clyde. Dahil simula sa August 31, bawal na sa mga expressway ang mga sasakyang walang electronic toll collection o ETC device at walang sapat na load. August 1, pinirmahan ang Joint Memorandum Circular para rito ng Toll Regulatory Board, Department of Transportation at Land Transportation Office. Ayon sa TRB, layo ng bagong patakaran na mapaluwag ang daloy ng trapiko sa mga toll plaza para makamenos sa oras at gastos ng mga motorista. Yung nahinto yung nasa harap nagtagal yung kanilang transaksyon, naging ripple effect po yan hanggang sa likod, di ba? Mahaba yung pila ng queuing, kung minsan mas matagal pa. Sa mga papasok sa tollway ng walang RFID, 1,000 pesos ang multa sa first offense. Posibleng umabot yan sa 5,000 pesos. 500 pesos naman hanggang 2,500 ang penalty kapag hindi sapat ang load. May 3 pang cash lane dito sa NLEX Balintawak. Para yan sa mga motoristang wala pang RFID o di kaya kulang na ang kanilang load. Pero mapapansin ninyong kailangan nilang magabang at pumila na minsan nagdudulot na ng mabigat na daloy ng trapiko. Suportado naman ng ilang motorista ang gagawing paghihigpit sa mga toll plaza. Pero solusyonan din daw sana ang mga palyadong RFID scanner tulad na lang sa SLEX na nagdudulot din ng traffic. Pumipila pa rin kami. Imbis na tuloy-tuloy na aangat yung ng RFID, hindi siya umaangat kasi hindi mabasa. Kasi marami yung hindi binabasa, ma'am eh. Marami yung nakakasabay na hindi binabasa yung RFID ng. Batid naman daw ito ng TRB at inatasan na raw nila ang mga pamunuan ng expressway na ayusin ang mga scanner. Nagbabalita mula sa Frontline. Ria Fernandez, News 5. Ito naman ang good news, walang number coding sa darating na long weekend. Ayon sa MMDA, suspendidong number coding simula Biyernes, August 23, dahil sa nilipat na Ninoy Aquino Day.
Wala rin coding sa Lunes, August 26 dahil naman sa National Heroes Day. Muling patutupad ang number coding sa Martes, August 27. Susunod, mga nakahambalang na sasakyan sa Tondo, Maynila, pinaghahatak, pati clown na sampulan. 18 na ospital dahil sa chemical leak sa isang junk shop sa Cabuyao, Laguna. At Chavit Singson, kakandidatong senador sa 2025 elections. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inatak ng mga tauhan ng MMDA ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa Manila. Kabilang sa mga inimpound ang tricycle ng isang clown na rumarakat lamang sa birthday party. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Napaiyak na lang ang ginang na ito nang mahatak ang tricycle ng kanyang anak sa Road 10 sa Tondo, Maynila. Nadatnan ito ng mga taga-MMDA na iligal na nakaparada sa kalsada. Walang nagawa ang pakiusap ng matanda. Nirekel po eh. Sandali lang po yung anak po eh. Nagliliw. Naka-illegal parking daw po. Hindi po. Sandali lang po naman siya. Ang clown naman na ito na nagpasaya sa isang birthday party. Napasimangot na lang nang masampulan din ng clearing operation. Paano kasi ang kinita niya sa party, kulang pa sa pambayad ng ticket at pagtubo sa tricycle na inimpound ng MMDA. Bakit naiwan niya sa yung tricycle niyo? Kasi po may naglaw lang po ako sa loob eh. Ano meron sir? Party po. Birthday ng bata po. Magkano kita mo? 500 lang po kasi itong ano ko eh. Kudaklaw lang ko eh. Ang jeepney driver na ito nahuli ring nakaparada sa tabing kalsada. Paliwanag naman niya, umalis lang siya sandali dahil sa tawag ng kalikasan. Nakipan niyo lang ako? Oo, emergency kumbaga. Nagsagawa kaninang hapon ng clearing operation ng MMDA para maalis sa mga sasakyang iligal na nakaparada sa lungsod ng Maynila. Ganito rin ang eksena kaninang umaga sa 11th Avenue sa Caloocan City. Nabulabog ang mga residente matapos paghahataki ng mga nakahambalang na sasakyan. Nakatanggap daw ng sumbong ang MMDA na hindi na halos madaanan ang 11th Avenue. Halos sa kalsada na raw dumadaan ang mga tao. Itong 11th Avenue, itong mga avenues here in Caloocan, these are all considered mga major streets po nila dito sa lungsod. So it's very important na it's always kept clear of any forms of obstruction. Umabot sa higit 40 sasakyan ang nahuli ng MMDA sa kanilang clearing operation ngayong araw. 16 naman ang na-impound dahil sa illegal parking. 1,000 piso ang multa sa illegal parking na may nakasakay na driver sa sasakyan. Pero kung walang driver, 2,000 piso ang multa. Kapag nahatak naman ang sasakyan, hindi bababa sa 1,500 pesos ang babayaran para mabawi ang sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. 18 ang na-ospital matapos tumagas ang chlorine gas mula sa isang junk shop sa Cabuyao, Laguna. Nahirapang huminga ang mga biktima ng malanghap nila ang kemikal. Ayon sa mga otoridad, nagsasagawa ng general cleaning ang junk shop nang may mangyari umanong pagsabog. Rumisponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at nadatnan nila ang dilaw na usok mula sa isang tangke. Inihagis ng mga bombero ang tangke sa drum ng tubig para hindi na kumalat ang kemikal. Bandang huli, ibinaon sa lupa ang tangke na pinagtagasan ng chlorine gas. Ang chlorine gas ay ginagamit panglinis pero mapanganib itong malanghap dahil posibleng makapinsala sa baga. Pinalikas muna ang mga nakatira sa loob ng compound habang iniimbestigahan ang chemical leak. Mahigit 40 close contact ng pasyenteng nagpositibo sa Mpox ang minomonitor ngayon ng mga tauhan ng Quezon City Hall. Kabilang po dyan ang mga nakasalamuhan niya nang magpunta siya sa isang spa. Nasa front-end balitang yan, si Kari Cator. Ilang araw matapos makumpirma ng Department of Health ang unang kaso ng Mpox sa bansa ngayong taon, may resulta na ang ginawang contact tracing sa pasyente. Napag-alamang bumisita ito sa 2 establishmento sa Quezon City. Kahit nilagnat noong August 8, nagpunta siya sa isang spa sa E. Rodriguez Avenue noong August 11.
Matapos ang 4 na araw, bumisita naman ito sa isang dermatology clinic. At nito lang linggo, nakumpirma ng DOH na positibo siya sa Mpox. Ayon sa Quezon City LGU, hindi tagalungsod ang pasyente na hinihinalang nagkaroon ng sexual encounter sa pinuntahang spa. He's a government employee. However, he frequents these kinds of establishments. 41 ngayon ang itinuturing na close contacts ng naturang Mpox case. 10 ang empleyado ng spa at 27 naman ang mga kliyente. May 4 din daw na posibleng nakasalamuha niya. 28 sa close contacts ang isinailalim na raw sa mandatory 21-day quarantine. Kabilang dyan ang 27 kliyente at isang masahista na itinuturing na type 1 o may direktang contact sa Mpox patient at mataas ang tsansang mahawa. Yung mga clients, mga 27 clients yung nasa kinonsider natin type 1 kasi hindi natin ma-determine allegedly merong sexual encounter na nangyari dun sa spa. Pathologist to check is wearing PPE naman. So hindi siya natin mako-considered ay a high-risk close contact. Isinailalim naman sa mahigpit na self-monitoring ang ibang empleyadong mas mababa ang tsansang mahawa sa Mpox. Samantala, pinasara na ang nasabing spa na napag-alaman ding expired ang business at mayor's permits. Nabisto ring wala itong sanitary clearance at iba pang kaukulang permits. Illegal lang ang kanilang pag-ooperate, kaya malaki rin ang tsansang may iba pang illegal na aktibidad na ginagawa doon. Sa ngayon, wala ni isa sa close contacts ang nakararanas ng sintomas. Patuloy pa rin ang contact tracing ng Quezon City LGU sa iba pang nakasalamuhan ng Mpox patient. Kahapon, pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang DOH kaugnay ng Mpox. Ipinag-utos niya na paigtingin ang surveillance sa mga lugar at mga taong delikadong mahawa sa sakit. Sa ngayon, binabalangkas na rin ng DOH ang guidelines sa paghihigpit sa mga negosyong may close physical contact sa mga customer. Noong 1 linggo lang nang ideklara ng World Health Organization na public health emergency of international concern ang Mpox. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Isinailalim naman sa state of calamity ang probinsya ng Iloilo dahil sa dengue outbreak. Umakyat sa halos 6,000 ang nagka-dengue sa Iloilo simula Enero hanggang noong nakaraang linggo. Libo-libo ang itinaas ng dengue cases sa naturang probinsya kumpara sa higit 1,000 lang noong isang taon. Sa ilalim ng state of calamity, higit 13 million pesos ang ilalaang Quick Response Fund ng LGU para tugunan ang dengue outbreak. Doble dagok ito sa probinsya na nasa state of calamity rin dahil naman sa epekto ng El Nino. Isa ang Iloilo sa mga unang probinsyang nagdeklara ng dengue outbreak. Sa ibang balita, kumpirmado ng tatakbo sa pagkasenador sa 2025 sina dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson at dating Senador Manny Pacquiao. Ayon kay Singson, kinumbinsi siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumandidato. Pinag-isipan daw niya itong ng mabuti at nagpaalam din daw muna siya sa kanyang pamilya. It's an honor to be endorsed by President Rodrigo Duterte. Ang laking pasalamat ko dahil hindi siya nakalimot. This is my first time to confirm publicly na tatakbo na akong senador on your support. Kinumpirma rin ni dating Senador Manny Pacquiao ang muli niyang pagtakbo sa pagka-senador. Ayon kay Pacquiao, sasali siya sa senatorial slate na binubuo ng binuong alyansa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nauna ring nabanggit ang pangalan ni Pacquiao sa umunay lista ni PBBM ayon kay Senador Amy Marcos. Feeling tatakbo po tayo at under administration, all-out support tayo sa programa, advokasya ng ating administrasyon, Bongbong Marcos. Isa rin sa nasa listang nilabas ni Senator Amy, si ACT-CIS Party List Congressman Erwin Tulfo. Si Tulfo nangunguna sa ilang senatorial surveys. Pero ayon sa congressman, hindi pa niya ito napagdedesisyonan. It's a very big decision. Going to higher office. Pangalawa, needs a lot of resources. If ever na I would decide to run, then it should be adopted by someone. A political party. It crossed my mind, pero the thing is, I haven't made any decision yet.
Inalala ng mga mahal sa buhay at taga-suporta ni dating Senador Ninoy Aquino ang kanyang 41st death anniversary. Isang misa ang idinaos kanina sa kanyang puntod sa Manila Memorial Park na dinaluhan ng anak ni Ninoy na si Viel at pamangking si dating Senador Bam Aquino. Sinundan ito ng pag-aalay ng mga bulaklak. Nagdaos din ng misa sa Concepcion, Tarlac kung saan ipinanganak si Ninoy. Inalayan din ng mga bulaklak ang kanyang bantayog sa NAIA Terminal 1 kung saan siya pinaslang. Naglabas naman ng saloobin si dating Senador Bam Aquino sa paglipat ng Ninoy Aquino Day sa Biyernes. Alam mo, matagal naman ginagawa na yung paggalaw ng mga holiday. Ilang presidente na po gumagawa ng holiday economics. Pero bilang isang family member, parang mas maganda talaga na i-commemorate yung araw ni Ninoy Aquino dun mismo sa araw na pinatay siya. Susunod, Animal Rights Group kinondena ang pagkakaroon ng bagong leon sa Manila Zoo. Kilalanin ng 116 years old na babaeng Japanese na posibleng hiranging pinakamatandang tao sa buong mundo. At ang bagong pasilip sa documentary series ng Nations Girl Group na Beanie. The fact that we are still here, we're together, at the end of the day, nangingibaba po yung love. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kinondena ng grupong People for the Ethical Treatment of Animals or PETA ang nila'y pagkulong ng Manila Zoo sa isang batang leon na pinangalanang Isla. Ayon sa PETA, ilang beses nang nabigo ang Manila Zoo na patunayang kaya nilang alagaan ng tama ang mga hayop na kanilang kinukulong. Dagdag pa ng grupo, hindi nakalimutan ng taong bayan ang pagkamatay sa Manila Zoo ng elepanteng si Mali noong 2023. Gate ng PETA, dapat ilipat si Isla sa kamay ng mga eksperto na mas maalagaan ang batang leon hanggang sa pwede nitong pakawalan sa kagubatan o ilipat sa isang sanctuary. Noon ang binatikos ng netizens ang post ng Manila Zoo tungkol kay Isla. Ayon sa mga netizens, dapat pakawalan ang batang leon sa wild at hindi ikulong sa isang zoo. Sinubukan namin kunin ang panig ng Manila LGU pero wala pa silang tugon tungkol dito. Posibleng hiraging pinakamatandang tao sa buong mundo ang isang babaeng Japanese na 116 years old. Habang sa China, ibinida ang mga humanoid robot na kaya nang gayahin ang facial expression ng tao. Yan ang Frontline News Abroad. Kumukurap-kurap, bumubuka ang bibig, gumagalaw ang mga kamay at katawan na tila tunay na mga tao. Yan ang mga robot na tampok sa 2024 World Robot Conference sa Beijing, China. Ang mga humanoid robot na yan kaya nang gayahin ang facial expression ng tao. Tampok din dyan ang mga robot dog na kayang umakyat ng hagdan. Isa naman sa mga pinagkaguluhan ang robot chef na ito. Ito na ang bahalang magluto ng crepe para sa iyo. Magtatapos ang World Robot Conference sa August 25. Sa Nairobi, Kenya naman, imbes na tao, robot din ang nagsaserve ng mga pagkain sa isang restaurant. Kapag luto na ang order, ilalagay ito ng robot sa tray at saka ihahatid sa customer. Ayon sa may-ari ng Robot Cafe, na-inspire siya sa mga robot sa Asia, partikular sa Japan, Thailand at China. Nakatutulong man ang robot sa pagsaserve ng mga pagkain, kailangan pa rin daw ng tao para sa iba pang task. Time out na muna tayo sa mga robot. Sa Japan, isang babaeng Japanese ang posibleng hirangin bilang pinakamatandang tao sa mundo. Siya si Tomiko Ituka, 116 years old, tubong Hyogo Prefecture. Si Ituka ay isang ina at dating mountaineer. Siya ngayon ang posibleng pumalit sa world's oldest person na si Maria Brañas Morera ng Spain na namatay nitong Lunes sa edad na 117. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Tonight at tayo, mapapa-A ang Blooms dahil inilabas na ngayong gabi ang official trailer ng Born to Win na documentary ng BINI. Kailangan natin panindigan to. Ginusto natin to. Wala pa kaming choreo. It's not going to fly, and we have to make the top one. Iba yung nararamdaman ko. Parang umabot na siya sa ilong ko. Nagulat ako kasi pagkalingon ko, nagdudugo na talaga yung ilong ni Gwen. Tampok sa trailer ang ilang rehearsals at mga naging pagsubok ng Nations Girl Group sa first solo concert nila na BINIverse. Ikukwento rin sa docu ang ilan sa mga pinagdaanan ng BINI hanggang sa nakilala na sila sa buong mundo. Naging emotional din ang 8 members sa kanilang interview. Showing na this September 26 sa I Want TFC ang Born to Win. All of a sudden, BINI is everywhere. They have the heart, the skills, and the passion to see this through. Makikipaghiwalay na ang singer-actress na si Jennifer Lopez sa asawa niyang Hollywood actor na si Ben Affleck. Ayon sa mga report, nag-file ng divorce si J-Lo sa Las Vegas pero hindi muna idinetalye ang dahilan nito. Na-engage sina J-Lo at Ben noong 2002 pero naghiwalay rin. Muling nagsama ang Bennifer couple noong 2021 at ikinasal sila noong 2022. Ito na ang ika-4 na beses na ikinasal at nag-divorce si J-Lo habang pangalawa naman kay Ben. Diyan lang kayo mga kapatid, may mga ichichika pa ako mamaya. Abangan, mag-asawang Barack at Michelle Obama, binanatan si Donald Trump na kalaban ng pambato nilang si US Vice President Kamala Harris. At karakter ni Barbie Imperial sa FPJ's Batang Quiapo, kaibigan kaya o kaaway? Tuloy-tuloy ang balitan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inendorso ni dating US President Barack Obama si Vice President Kamala Harris bilang susunod na Pangulo ng Amerika. Sa National Convention ng Democratic Party sa Chicago, binida ni Obama ang mga nagawa at pwede pang magawa ni Harris para sa Amerika. Nagpasaring din ng unang US Black President sa kategory ni Harris na si Donald Trump. We do not need 4 more years of bluster and bumbling and chaos. We have seen that movie before. And we all know that the sequel is usually worse. America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a President Kamala Harris. Nagsalta rin ang asawa ni Barack Obama na si Michelle Obama. Pinanatan niya ang pagiging racist ni Trump at kung paano niya sila inatake ng Republican candidate na tumatakbo pa lamang sa pagkapangulo si Obama. Magtutuloy-tuloy pa ang kampanya bagong US election sa November 5. For years, Donald Trump did everything in his power to try to make people fear us. See, his limited, narrow view of the world made him feel threatened by the existence of 2 hard-working, highly educated, successful people who happen to be black. Who's going to tell him that the job he's currently seeking might just be one of those black jobs? Ipinakilala na ang bagong babae sa buhay ni Tanggol sa hit serye na FPJ sa Batang Quiapo. Yan ay walang iba kundi si Tisay, played by Barbie Imperial. Yan at iba pa sa report na to. May pa-sports car with complete sports outfit pa. Ka-vogue ang unang eksena ni Barbie Imperial sa FPJ sa Batang Quiapo bilang si Tisay.
Sa episode kagabi, nakita at nakalaro na niya ang bidang si Tanggol Coco Martin sa isang casino. Pagkatataya mo. $50,000. Instant hit ang episode na yan. Isang singer, gambler, and car thief ang karakter dito ni Barbie. Pero kaibigan kaya siya o kaaway? Yan ang dapat tutukan sa hit serye na Batang Quiapo tuwing alas 8 ng gabi dito sa TV5. Excitement overload naman ang hatid ng letratong ito na pinost ni Piolo Pascual. Base sa caption, kuha ito para sa pelikula ni Papa P sa Metro Manila Film Festival na The Kingdom. Kasama niyang bibida rito ang nagbabalik MMFF na si Bossing Vic Soto. Matatanda ang nakwento ni Bossing na tatalakayin sa pelikula ang kasaysayan ng Pilipinas. Abangan yan this December mga kapatid. It's almost dream come true para kay Bel Mariano. Malapit na kasing matapos ang pinapagawa niyang dream house base sa kanyang IG post. Caption dyan ni Bel, almost there. Napakomment naman dyan ang ka-love team niyang si Donnie Pangilinan ng exciting. Huling bumida ang Don Bell sa hit serye na Can't Buy Me Love. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Janie Alipon. Happy Wednesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, matinding pag-aruga ang pinakita ng ilang fair parents online. Ang isa, spoiled ang alagang pusa na pinapayagang magpalamig sa loob ng ref. Darwin! Darwin! Go, Darwin! Dono! Go! Very good! Darwin na mahilig sumunod sa kanyang fur parents tuwing binubuksan ang ref. Saktong bagong linis ang ref kaya nila tinawag ang pusa. Royal treatment talaga si Darwin na hango ang pangalan sa Thai drama na The Crown Princess. Buhay naman ang fur dad na ito sa Caloocan. Inakyat niya ang mataas na bakod para sagipin ang kanyang pusang si Minmin. Tumakas daw sa bahay si Minmin at tumalon sa bakanteng lote kasama ang kalarong pusa. Aba, silang mga fur parent ang patunay na may fur ever love sa mga alagang hayop. Delikadong ginagawa ni Darwin, ha? At alam kong may iba kang gustong i-comment na hindi mo pwedeng sabihin. Ano yung pwedeng sabihin? Yung nilalagay, wag na. Mamaya. Huwag naman daw eh. Wag. Sige. Text nyo lang sa akin. Sagutin ko. Yun po ang 45 pag-imas palagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.